Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mga tao ang huhulihin mo." Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Ang Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 5, verses 1 to 11. Minsan dinagsa si Jesus ng napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Nakita niya roon ang dalawang bangka sa baybay. Kabababa pa lamang ng mga mangingisda mula sa mga ito para hugasan ang mga lambat. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ang maraming tao. Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli." Ngunit sumagot si Simon, "Guro, buong magdamag kaming nagpapagod at wala kaming nakuha. Pero dahil sabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya halos magkadansira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. Dumating nga ang mga ito at pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Talagang nasindak siya at ang lahat niyang kasama dahil sa huli ng mga isda na nakukuha nila. Gayon din naman ang mga anak ni Zebedeo na sina Jaime at Juan na mga kasama ni Simon. Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin mo." Kaya't nang madala na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat na at sumunod sa Kanya. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang pagnilayan ito ang sulat ni San Lucas at napaka-simple dahil karanasan na ihahambing ko rin ang aking karanasan nung kami mga bata pa na nasa probinsya dahil ang magulang ko ay mga magsasaka at mangingisda din. So meron kaming bangka. Kaya ramdam ko ang kinikwento at sinasabi ng mga apostoles. Ang mga karanasang ito ay hindi alien sa akin, kundi dahil nararanasan ko rin ito. Kapag marami ang huli na isda,
Siyempre, ang pakiramdam ng mga mangingisda ay saya. Kapag naman walang huli, lungkot ang nararanasan ng mga mangingisda. Dahil ang isda para sa kanila ay tulong para sa pamilya. Pangalawa na ang pangnegosyo. Kung titingnan natin ang comparison na ito, napakaganda ng ginawa ni Jesus. Sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling niya dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan at ihulog ang lambat. At paghulog nila, nagtaka sila, napakarami ang huli ng kanilang lambat. Dahil sabi nga niya, sa kanilang karanasan na magdamag na silang nanghuhuli, pero kukunti ang kanilang huli. Pero maganda ang usapan nila ni Jesus, no? Ang sabi ni Jesus, ihulog mo ang lambat sa dako paroon. Mabutit sumunod si Simon. Ito yung comparison dito, sumunod si Simon. At nakita ng Diyos, nakita ni Jesus ang obedience ni Simon dito. Kaya nakita niya ang ugali ni Simon. Kaya ang sabi niya, huwag kang matakot, Simon. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin mo. Diba may kambyo ng pananaw. Hindi lang pala isda, kundi mga tao. Magandang tanong ito sa atin, sa mga Kristiyano. Paano tayo nanghuhuli ng mga tao? Sa aking karanasan, ako ay naging isang pastoral worker. At sa pamamagitan ng pagbisita ko sa mga bahay-bahay, dahil nagtatayo ako ng maliliit na Kristiyanong komunidad, ito ay ramdam ko. Mayroong mga taong sumusunod, mayroong mga hindi, at mayroong tiwala. Kaya maganda ang comparison ito sa Biblia na si Jesus ang bahala sa pagpapaunlad nito. Tayo ang nanghuhuli, pero si Jesus ang nagbibigay ng lakas sa atin. Sana ay ating karanasan din bilang mga Kristiyano ay maging salamin na napapalapit natin ang mga tao sa Diyos at tayo din ay lumalapit sa Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.